Mga katinagalog ko, ito po ang part 2 ng segment na ito. Nasa part 1 po ang pinagmulan ng kwentong ito. Ayon sa libro na ang Chronicles of Vakakor, dalawa ang lahi ng panahon ng mga Anunnaki. Ang dalawang lahing ito ay ang Lemurian at mga Atlantean. Ayon sa aklat na inilabas nitong si J.J. Benitez na pinamagatan na ang visitors o ang mga bisita, ikinuwento nito ang pagkuha ng mga alien sa isang sayentipiko na si Daniel W. Fry. Naganap daw ito ng ika-4 ng July ng taong 1959. Habang nasa sasakyan ng alien ang sayentipiko, sinabi nito sa kanya na sila ay nanggaling sa sinaunang lahi na noon ay naninirahan sa kalupaan na tinatawag na Mu. Dagdag nila na noon ay may isa pang mataas na antas ng sibilisasyon sa Earth na tinatawag nila na mga Atlanteans. Ang manunulat naman na si Edgar Cayce ay sinabing nakatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng telepatiko mula sa mga alien. Kinuwento di umano nito sa kanya kung papaanong kaunlad ang siyensya sa panahon ng mga Atlantean. Ayon sa kanya na ang syudad nila ay pinatatakbo ng tila ba solar o yung lakas na galing mismo sa haring araw. Sa Atlantis ang mga sasakyan ay lumilipad. Tila ba ito ay mga drone na malalaki sa panahon natin sa ngayon. Gamit nila ang isang mahiwagang mekanismo na pinatatakbo ng hindi pa matukoy na uri ng mineral. Ang sasakyang pangkaragatan at pangkalawakan nila ay hindi nauubos ang lakas. Mga katinagalog ko, sinabi ni Cayce na katagalan unti-unting madidiskubre nating mga tao kung nasaan ang kaharian ng Atlantis. Nagbigay ito ng tila ba mapa kung saan ito ay napunta. Ayon sa kanya na ito ay mula sa Gulf ng Mexico at aabot pa sa dagat Mediterranean. Ang pusod nito ay makikita sa Bimini sa Bahamas. Ibinigay niya ang mapang ito ng taong 1939 pa. Ng taong 1968, 29 na taon mula nang sinabi nitong si Cayce ang mapa, sinugalan ito ng gobyerno ng Amerika. Doon nila natagpuan nga ang tila ba gumuhong higanting mga gusali at templo na hindi pa matukoy na sibilisasyon. Ayon sa tala na nabuhay ng mapayapa ang mga Atlantean sa loob ng 200,000 mga taon. Ngunit dahil sa impluwensya ng mga Anunnaki sa mga korap na pinuno ng mga Atlantean na tinatawag na ang anak ni Belial o ang Sons of Belial, nagsimula na ang iringan ng mga Lemurian at Atlantean. Hindi magkasundo ang dalawang matataas na mga lahi kung papaanong tamang patatakbuhin ang ating mundo. Ninais ng mga Atlantean na sakupin at pagharian ang lahat ng tribo na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantalang salungat dito ang lahi ng Lemurian. Ayon sa kanila, hindi dapat makialam sa paghubog sa mga tribo. Hayaan na mapaunlad nila ang sarili nila sa sariling pagsisikap nila. Kaya naman ipinag-utos ng mga Lemurian na tantanan ng mga Atlantean ang mga tribo at huwag sila na pakialaman. Ngunit nagmatigas ang mga Atlantean. Ipinilit ng Lemuria ang nais nila. Dito nagsimula ang digmaan nilang mga dalawang matataas na lahi. Ika-10, 468 BC, nagsimula ang digmaan. Ayon kay Plato na nadurog ang Atlantis ng ika-9500 BC. Ayon sa sinaunang manunulat na si Haemus, na isang matinding dilubyo ang naganap ng ika-11,000 BC. Sa digmaang ito ay sinalarawan ng mga Atlantean ay talaga namang napakataas ng antas ng mga armas. Mas matindi pa at mas advanced pa sa kung anong meron ang mga tao sa panahon natin sa ngayon. Gamit ang tinatawag na apoy na kristal, lahat ng armas na pandigma nila at sasakyang pandagat at maging panghimpapawid at kalawakan ay talaga naman na hindi matatawaran. Sa kabilang banda, hindi naman kasing taas ng antas ng Atlantika ang mayroon ang Lemuria. Ngunit nasa pintuan na nila ang digmaan na dala-dala ng mga Atlanteans. Gumuho ang kabundukan, nilamon ng karagatan ang mga kontinente, umulan ng apoy, niyanig ang kalupaan, nagsipagsabog ang bulkan.
Ito ang resulta ng labanan ng nuklear ng dalawa sa pinakamalakas na lahi sa kalupaan. Ayon sa aklat na sa digmaang ito, mahigit 60 milyong Lemurian ang nasawi. Ang mga nakaligtas ay lumikas sa Agartha na kalauna naman ay muling umatake sa Atlantis. Dahil sa tindi ng palitan ng armas na nukleyar na ito, nawala sa tamang ikot ang mundo at nagkaroon ng tinatawag nila na ang pole shift o ang pag-iiba ng mga poles. Samantalang sa Atlantis naman, ang tanging natira ay ang mga istruktura nila na mga bato at ang mga piramide na binuo nito. Ngunit tila ba walang natira pa sa lahi ng mga Atlanteans. 10,000 Lemurian ang nakaligtas. Binuo muli nila ang sibilisasyon nila at mga katinagalog ko, may mga Lemurian pa rin na lahi sa mundong ito. Matatagpuan daw sila sa kabundukan sa California. Ito ay ang bundok ng Shasta. Ngunit tila ba walang makalapit sa mahiwagang bundok na ito. Ayon sa mga saksi na doon ay nagtangka na pumunta. Tila ba sobrang kakaiba ang naranasan nila. Hindi pa sila nakakalapit, kinakailangan na sila agad ay umalis. Ilan sa mga saksi ay nagsabi na doon ay nakikita ang mga kakaibang bolang apoy, mga boses na tila ba walang pinanggagalingan. Sinasabi na ang bundok na ito ay pintuan papunta sa ibang dimensyon. Ayon naman sa mga sinauna pa na tribo ng mga Indians na sagrado ang bundok na ito. Ito ay dahil pintuan ito sa tinatawag nila na kabilang dimensyon. Kung siyensya naman ang pagbabasihan, kinagulat nga mga katinagalog ko ng mga siyentipiko, nakakaiba ang kalupaan at mga bato na doon ay natatagpuan. May mga kakaibang uri din ng halaman na doon lamang tumutubo at nakikita. Sinasabi na ang syudad sa ilalim ng bundok ay tinatawag nila na ang Telus. Ayon sa mga sinaunang kasulatan na habang papalapit sa syudad ng Telus, makikita ang isang liwanag na kumukurap-kurap. Ramdam din sa kaibuturan ang vibrasyon at liwanag. Doon matatagpuan ang lahi na 7 hanggang 10 talampakan ang taas. Sila ay nakasuot ng purong mga puting damit. Kahit sila ay matatangkad, malamlam at banayad naman ang kanilang mga galawan. Tinatawag nila ang lahi nila na ang mga Lemurian. Mga katinagalog ko, sa susunod pong segment nating ganito, ibabahagi ko naman po sa inyo ang uri ng pamumuhay ng mga tinatawag na lahing nakaligtas na ang mga Lemurian. Ito po ay ayon sa mga saksi na mismo na nakasalamuhan nila. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa mga Anunnaki, sa Lemurian at mga Atlantean? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 Gcash load. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa isa na naman pong segment natin sa araw na ito.